ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Lahat ay handa nating gawin pag magulang na tayo. Ultimo, pagkaing isusubo natin ay ibibigay pa natin sa ating mga anak. Ikaw kabarangay, gaano mo kamahal ang mga anak mo? Dear Papa Dudut, ang pagiging magulang na yata ang pinakamagandang regalo ng Diyos sa akin. Simula kasi noong nagkaanak ako ay marami akong natutunan sa buhay, lalo na ang pagsasakripisyo. Hindi ko naman sinasabi na perpekto na akong tatay, pero napatunayan ko sa sarili ko na wala akong hindi kayang gawin, alang-alang sa aking mga anak. Ako po si Manny, 56 years old, taga Quezon City at masugid na tagapakinig ng Barangay Love Stories. Naisip kong sumulat sa Barangay LS 97.1 para magbahagi ng kwento ng buhay ko. Sana po ay kapulutan po ito ng aral at inspirasyon ng mga kabarangay natin. Lalo na sa mga katulad kong magulang. Tubong Malay-Balay, Bukidnon ako bago ako napadpad sa QC. Noong 14 anyos ako, sumama ako sa tiyuhin ko para mag-construction worker sa Maynila. Dito na rin ako nakapag-asawa at nagkaanak, Papa Dudut. Akala ko ay madali ang buhay dito pero nagkamali ako. Lalo na at hindi permanente ang aming trabaho. Iyon ang madalas naming pagtalunan ng misis kong si Janice. Kaya nga kapag bakante ako ay sumasilent ako bilang payaso sa mga binyag, birthday at kung minsan ay sa kasal. Nirecruit kasi ako noong kasamahan ko sa construction na ganun din ang ginagawa. Noong una akala ko ay mahirap magpayaso pero kapag nagamay mo na, madali lang pala, Papa Dudut. Masasabi kong nag-iibang tao na ako kapag naka-makeup at nakasuot na ng costume. At kapag nagpapatawa na ako sa harapan ng mga tao, nakakalimutan ko ang mga problema ko, Papa Dudut. Teka, paubos na pala itong nilalagay ko sa muka. Kailangan kong bumili ng bago kasi may show ako sa susunod na linggo. Ano na naman yung nadidinig ko na bibilihin mo, Manny? Ikaw pala, mahal. Yung nilalagay ko sa muka. Kasi may show ako next week. Naimbitahan ako dun sa binyag ng anak ng kasamahan ko sa construction. Magkano naman ibabayad nila sa'yo dyan? Kasi mahal Tungkol sa bagay na yon. Huwag mo sabihin na libre na naman yung pupuntahan mo. Mag-aabot na lang daw ng ulo ng lechon yung kaibigan ko pambayad. Bigay daw ng tsuhin niya yon pandagdag handa nila. Medyo kinapos kasi sila sa budget. Hindi na isama yung para sa payaso. Ulo ng lechon? Ano namang gagawin natin doon? Pwede nating ulamin yun ng ilang araw. Alam mo namang hindi ako mahilig sa lechon. Tsaka bakit ka pumayag? Hindi ko na natanggihan Tapos kinuha na rin niya akong ninong ng anak niya. Sabi ko yun na lang regalo ko. Ay, naku naman! Hayaan mo na, minsan lang naman. Anong minsan? Nung nakaraang nagpayaso ka, hindi ka rin binayaran. Umuwi ka pa ritong gutom na gutom kasi naubusan ka ng pagkain dun sa birthday na pinuntahan mo. Nagsorry naman yung kumare natin, mahal. Tsaka kinabukasan, inabutan naman niya ako ng mga inani nilang papaya at kamatis. Ayos na rin kasi naigulay natin, di ba? Ay, hindi yun ayos kasi hinahayaan mong bayaran ka lang ng kung ano-ano ng mga kakilala mo. Di mo man lang ba naisip na kailangan din natin ng pera? Naisip ko naman yon. Kaya nga nagsisikap ako sa pagtatrabaho sa construction kung hindi ako nagpapayaso. Dapat kasi mag-construction ka na lang kaysa magpayaso. Wala ka namang napapala sa kakaganyan mo. Tapos ngayon, gusto mong bumili ng panlagay sa mukha mo pero wala ka namang kita dyan. Ay, hirap kasi sa'yo, Manny. Puro kakawang
gawa. Mabubuhay ba ng pagkakawang gawa mong pamilya natin? Mahal, sana naman papunta yung usapan nating to. Saan pa ba? Di sa dapat nitong tumbukin. Baka nakakalimutan mo. May pamilya kang binubuhay. Hindi na nga sapat yung kinikita mo sa pagkukonstruction tapos naghahanap ka pa ng pagkakagastusan. Mabuti sana kung may kinikita ka dyan sa pagpapayaso mo, wala naman. Marami naman ako napapasayang mga bata, kaya ayos na rin yun, mahal. Hindi tayo mabubuhay ng pagpapasaya mong yan. Kaya kung ako sa'yo, tigilan mo na yung pagpapayaso. Mahal naman. Huwag mo nga ako matawag-tawag na mahal. Hindi ka pupunta doon sa binyag ng anak ng kaibigan mo. Kung gusto nila ng payaso, bayaran ka nila. Pero naka-oo na ako. Nakakahiya naman kung aatras ako. Ay, wala akong pakialam. Tsaka sila dapat ang mahiya. Kasi gusto pala nila ng payaso sa binyag ng anak nila. Di sana, pinag-ipunan nila. Hirap sa mga taong yan ginagamit yung pinagsamahan nyo para makalibre. Kung gusto nila, sila na lang yung magpayaso. Nakatipid pa sila. Janice naman eh. Seryoso ako sa sinabi ko. Pag nalaman kong pumunta ka sa binyag na yun, mananagot ka sa akin. Ay, mabuti pa. Maghanap ka na lang ng ibang mapagkakakitaan kaysa magpayaso. Tsaka kung tutuusin, hindi ka naman magaling. Hindi ka nakakatawa. Sobra ka naman magsalita. Matagal ko na kayang ginagawa ang pagpapayaso. Matagal na nga, pero parang tanga pa rin. Hindi ka naman magaling umarte. Sobrang OA. Hindi naman yata tama na insultihin mo yung trabaho ko. Ay, trabaho palang tawag mo dyan? Para ka kasing naglalaro lang. Kasi kung trabaho nga yan, sana kumikita ka ng pera. Kaso hindi. Dagdag gastos pa. Ang hirap-hirap na nga ng buhay. Bilang padre di pamilya, masakit sa akin na hindi ko kayang ibigay ang pangangailangan ng mga anak ko. Yun bang kahit na anong pagsisikap ko sa buhay, kulang na kulang pa rin ang mga pagsasakripisyo ko. Kulang na lang ay gawin kong araw ang gabi para lamang magtrabaho, pero madalas ay hindi pa rin sapat ang pera na nailalagay ko sa bulsa. Kaya lagi kami nag-aaway ni Janice. Bagay na hindi rin lingid sa kaalaman ng panganay naming anak na si Elsie Papadudot. Sa totoo lang ay nahihiya ako sa panganay ko kasi naiintindihan na niya ang buhay namin. At alam niya ang rason kung bakit kami nagtatalo ng nanay niya. Mahal na mahal ko ang mga anak ko. Sila ang buhay ko. Sila rin ang dahilan kung bakit ako nagsisikap. Kaya nga kahit na ano pang mga masasakit na salita ang sabihin sa akin ni Janice ay hindi ko na lamang masyadong dinadamdam. Sa halip ay mas lalo akong nagsika para maging mabuting tatay sa mga anak ko. Buti na lang kahit papaano ay biniyayaan ako ng maunawaing anak. At kahit na hindi ko na ibibigay sa kanila ng kapatid niya, ang lahat ng bagay sa mundo ay hindi naging mapaghanap, ang panganay ko, Papadudot. Tay, kape niyo po. Ay nako, nag-abala ka pa nak. Pero salamat sakto, di pa ako nagkakape. Mukhang busy po kayo dyan sa pagtutupi ng costume niyo May show po ba kayo? Ay, wala nak. Hindi ako tuloy Bakit po? Nalaman kasi ng nanay mo nung nakaraang araw. Ayun, nagalit siya kasi di naman daw ako babayaran ng kukuha sa akin para mag-show. Kaya hindi niya ako pinatuloy. Hindi naman po ba nakakaya dun sa kausap niyo? Siyempre nakakahiya. Pero ayos lang naman daw kasi nga wala rin naman siyang maibabayad sa akin kundi yung ulo ng lechon sa handaan nila. Ulo ng lechon? Masarap po yun. Kaso ayaw ng nanay mo nun. Hindi raw siya mahilig sa lechon. Nanay talaga? Pero naisip ko na may punto rin naman siya. Naawa lang naman ako dun sa kaibigan kong yun na magpapabinyag ng anak. Kaya sinabi kong pwede ako magpayaso sa kanila ng libre. Kaya lang nung nakaraan, ganun din yung ginawa ko. Nagpayaso ng libre dun sa birthday nung kumare namin ng nanay mo. Kaya galit na galit siya sa akin. Nag-away kami. Yun po ba ang dahilan kung bakit hindi niya kayo kinakausap, Tay? Oo. Kaya nga napag-isip-isip ko na titigilan ko ng pagpapayaso. Tay, wag. Gustong-gusto po namin ang kapatid ko kapag nagpapayaso kayo. Kaya wag po kayong tumigil. Pero ayaw ng nanay niyo sa ginagawa ko, nak.
Sabi niya hindi raw ako magaling umarte. Parang OA daw. Hindi lang po na-appreciate ni nanay yung ginagawa nyo. Pero kami na-appreciate namin, tay. Kaya wag po kayong titigil kasi maraming bata ang malulungkot. Buti ka pa anak. Suportado mo ang tatay. Salamat ha. Walang anuman po, tay. Tsaka kahit nung maliliit pa kami ng kapatid ko, masayang-masaya na kami kapag nakikita namin kayong naka-costume at nagpe-perform sa maraming tao. Galing niyo po kayo magpatawa. Tapos ang astig pa ng magic tricks niyo. Nako, baka binobola mo lang ako ha. Hindi ko po kayo binubola. Sinasabi ko po yun kasi gusto ko malaman nyo na proud kami magkapatid sa ginagawa nyo, lalo na sa pagpapayaso nyo, tay. Lagi ko nga po kayong binibida sa mga classmate ko. Bilib na bilib sila sa inyo. Talaga? Opo. Parang nahiya ako bigla anak ah. Huwag po kayong mahiya, tay. Maniwala po kayo sa sinasabi ko. Yung sinabi ni nanay, hayaan nyo na lang po yun. Ikilala nyo naman si nanay eh. Laging mainitin ang ulo, lalo kapag walang pera. Yun nga eh. Minsan, ang hirap pasayahin ng nanay nyo. Pakiramdam ko tuloy ang laki ng pagkukulang ko sa pamilya natin bilang haligi ng tahanan. Hindi po totoo yan. Kasi nakikita ko po na nagsisikap kayo. Dala-dalawa nga pong trabaho nyo eh. Tsaka hindi nyo po kami pinapabayaan. Kaya para sa amin, kayo po ang the best tatay. Salamat nak. Gumaan ang loob ko sa mga sinabi mo. Hayaan mo, gagalingan ko pa ang mga ginagawa ko para lalo kayo maging proud sa akin. At magsisikap ako ng husto para sa pamilya natin. Nakilala ko si Janice noong araw dito sa Maynila. Nagkatrabaho siya bilang kasambahay sa isang mayamang pamilya malapit sa lugar kung saan kami gumagawa ng bahay. Maganda ang misis ko, morena at may dimple sa kanang pisngi. Nagkagustuhan kami hanggang sa nabuntis ko siya. Kaya lang ay pinalis siya ng amo niya sa pinapasukan niya noong nalaman ng relasyon namin, Papa Dudut. Walang kamag-anak sa Maynila si Janice dahil tulad ko ay probinsyana rin siya. Taga-Aklan ang pamilya niya at doon na kami nag-decide na magsama at sa tulong ng tiyuhin ko ay nakahanap kami ng murang mauupahan kung saan ay doon na rin pinanganak si Elsie. Parehong malapit sa akin ang dalawa kong anak na babae, Papa Dudut, pero mas close lang talaga sa akin si Elsie. Bukod doon ay matalino rin ang panganay namin ni Janice, masipag siyang mag-aral at pangarap niyang maging negosyante balang araw. Lagi niyang sinasabi sa akin na gusto niya akong matayuan ng negosyo para hindi na ako mamasukan sa construction. Kasi raw ay nakakapagod doon at lagi pa akong bilad sa araw. Kahit na lalaki ako ay hindi ko napigilang maiyak noong sabihin niya sa akin yon, Papa Dudut. At bilang tatay ay pinangako ko sa sarili ko na pagtatapusin ko ng pag-aaral ang mga anak ko para matupad ang mga pangarap nila sa buhay nila, Papa Dudut. Bilang isang ama ay gagawin ko ang lahat para sa mga minamahal kong anak, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Minsan bago ako matulog sa gabi ay lagi akong nagdarasal sa Diyos na sana'y magkaroon ng himala. Yun bang pagising ko sa umaga ay maayos na ang buhay namin. Pero imposible namang mangyari yon dahil lahat ng umaasenso sa buhay ay masipag at nagsisikap. Kaya yon ang eksakto kong ginawa pero nahihirapan lang ako kapag si Janice na yung mismong hindi sumusuporta sa akin sa mga ginagawa ko. Lagi niya kasi akong kinukutya sa pagpapayaso ko, kaya naman nasasaktan ako. Pero para sa akin ay marangal na trabaho yon, Papa Dudut. Kung sa bagay, hindi ko naman masisisi si Janice kung ganon na magmaliit siya sa hanap buhay ko. Para sa kanya ay hindi yon maipagmamalaki sa ibang tao. Ang hirap din naman kasing mag-apply ng decenteng trabaho lalo na at elementarya lamang ang natapos ko sa pag-aaral. Pero buti na lamang at naunawaan ng panganay namin ang aming buhay.
Kaya nga Papa Dudut, naging katulong ko na rin siya sa paghahanap buhay kahit na nag-aaral pa lamang siya sa kolehiyo. Madalas siyang umi-extra bilang waitress sa catering business ng kaklase ko. At pagkatapos na kapag kailangan nila ng payaso ay kinukuha nila ang serbisyo ko, Papa Dudut. Kain muna kayo. Salamat, Nak. Sakto, gutom na ako. Katatapos lang ng show ko eh. Kita ko nga po. Ang daming mga bata yung natuwa. Oo nga eh. Di ako agad nakaalis kasi marami rin nagpa-picture. Sabi sa inyo, Tay, magaling kayo magpayaso. Salamat, Nak. Kasi tinandaan ko yung sinabi mo. Kaya lalo ko pang ginalingan kanina. Tsaka para sulit naman yung ibabayad sa akin dito. Sigurado po ako na sulit yun kasi maraming natuwa at nag-enjoy. Kahit nga yung mga matatanda, nakikipalakpak kanina. Nakita ko po yun kasi nandun ako sa likod, nanunood sa inyo. Ikaw talaga. Ang swerte ko nagkaroon ako ng anak na katulad mo. Yun bang mabait na tapos suportado pa ako? Mas maswerte po kami kasi naging tatay namin kayo. Pangako, Tay, na mag-aaral ako na mabuti. Para pag nakagraduate na ako, magnenegosyo tayo. Yung katulad nito, catering po. Hindi ba mahal yon, Nak? Mahal. Kaya nga po mag-iipon muna ako. Magtatrabaho ako sa private company. Tapos saka natin tutuparin yung pangarap natin. Ano't ano man na mangyari sa hinaharap, tandaan mong ngayon pa lang, proud na ako sa iyo, anak. Alam ko naman po yun, Tay. Pero syempre, gusto ko pa rin umasenso tayo. Para hindi na tayo kapusin sa pangangailangan natin. At para hindi na rin po kayo lagi nag-aaway ni Nanay. Gusto ko po kayong tulungan sa pagtatrabaho. Ito palang pag-working student mo, malaking gaan na sa amin. Pero sana, wag mo masyadong madaliin ang pagtatrabaho at pagkita ng pera. Kasi habang buhay ka naman magkatrabaho, lalo na kapag nakagraduate ka na. Sa ngayon, pag-aaral mo muna ang pagtuunan mo ng pansin, Nak. Opo, Tay. Tatandaan ko po yan. Kayo po ni Nanay ang inspirasyon ko. At kayo rin ang kapatid mo ang inspirasyon ko, Nak. Ay, minsan naisip ko, siguro mabait ako sa nakaraang buhay ko. Paano niyo po nasabi? Kasi binigyan ako ng Diyos ng dalawang mababait at matatalinong anak. Kayo ang kayamanan ko sa buhay na to. Tatay talaga? Mabait pa rin naman po kayo hanggang ngayon eh. Kaya nga marami kayong kaibigan, marami kayong kasundong tao. Pero sabi ng nanay mo parang nasobrahan daw ako sa pagiging mabait kasi madalas na raw akong naaabuso. Hindi naman po talaga mawawala yung mga mapang-abusong tao. Pero kung ang gusto nyo lang tumulong sa kapwa nyo, wala pong masama dun. Siguro, madala na lang kayo kapag inabuso kayo ng tao kahit na isang beses pa lang yun. Ganyan nga yung ginagawa ko para di na rin kami madalas nagtatalo ng nanay nyo. Alam ko naman po na ginagawa nyo lahat para hindi na kayo lagi nag-aaway ni Nanay. Oo, kaya pasensya na kayo kung minsan naririnig nyo pa yung pag-aaway namin. Wala naman pong perpektong pamilya, Tay. Kaya ayos lang po yun. Kain na po kayo. Alam ko kanina pa kayo nagugutom. Sige, Nak. Pero ikaw ba kumain na? Opo, kanina pa po. Balik lang po ako dun sa mga kasama ko kasi kailangan na namin magligpit. See you later, Tay. Aminin ko na gumaan yung nararamdaman ko ng oras na yon matapos naming mag-usap ni Elsie at masaya ako na meron akong anak na katulad niya. Sabi nga nila higit pa sa anumang yaman sa mundo ang pagkakaroon ng mabuting mga anak kaya araw-araw kong pinagpapasalamat sa Diyos na binigyan niya ako ng pribilehiyo na maging isang ama. Simula noon ay naging magkatulong kami ni Elsie sa paghahanap buhay para sa aming pamilya. May mga pagkakataon na hindi na siya humihingi sa akin ng baon dahil may kinikita naman siya kahit papaano mula sa pagsa-sideline niya, Papa Dudut. Kaya lang kung gaano kaayos ang relasyon ko sa mga anak ko ay siya namang magulo sa amin ng misis kong si Janice. Bukod kasi sa lagi naming pagtatalo dahil hindi daw sapat ang perang inuuwi ko sa bahay namin, nahuli ko siyang may ka-text na lalaki sa cellphone, Papa Dudut.
Yun ang dahilan kung bakit hindi na niya naaalagaan ang bunso naming anak kaya madalas siyong nagkakasakit. Katuwiran sa akin ng misis ko ay nagsasawa na raw siya sa buhay namin kaya gusto na niya kaming iwanan. Papa Dudut. Sa pamilyang to, gusto ko na umalis. Janice naman, ano ba pinagsasabi mo? Hindi ka ba makahalata? Sawang-sawa na ako sa pagiging mahirap natin, Manny. Ayoko na ng buhay natin. At saan ka pupunta kung aalis ka? Sige nga. Doon sa katext mong lalaki? Ha? Tama ako, no? Sasama ka sa lalaking yon. Ano naman kung sasama ako sa kanya? Iiwan mo kami ng mga anak mo? Bakit hindi? Puro na lang naman kayo sakit sa ulo. Puro lang naman kahirapan na papala ko sa inyo. Lalo na sa'yo, Manny. Sana talaga din ala ako nagpakasal sa'yo eh. Huwag mo namang sabihin yan. Baka marinig ka ng mga anak natin. Wala akong pakialam kahit marinig nila ako. Bakit nahihiya ka ba? Ayaw mo malaman kung gaano kapulpul ang tatay nila? Sumusobra ka na sa mga sinasabi mo sa akin, ha? Tama lang naman yung mga sinabi ko, Nasasaktan ka? Kasi totoo. Pulpul ka! Wala kang kwentang padre de pamilya! Tumigil ka na! Ano gagawin mo sa akin? Sasaktan mo ko? Sige, subukan mo! Subukan mo para ipabarangay kita! Nay? Tay? Ano po nangyayari dito? Yung tatay mo, sasaktan ako! Tay, totoo po ba yun? Hindi totoo yun, nak. Ano ba pinagsasabi mo? Ginawa mo pa akong bayolente sa harap ng anak natin. Bayolente ka naman talaga? Kunwari ka pang mabait. Nay, bakit pa kayo ganyan kay tatay? Ano bang kasalanan niya sa inyo? Kasalanan niyang mahirap lang siya. Ayaw tuloy, damay tayo. Lalo na ako. Kaya ayoko na dyan sa tatay mo. Iiwan ko na kayo. Nay, nasisiraan na ba kayo ng ulo? Sira ulo na ako, sira ulo. Mahiya nga po kayo. Gusto niyo kaming iwanan kasi hindi maibigay ni tatay ang luho niyo? Hindi niya naman po tayo pinababayaan Hindi nga, pero kulang na kulang yung perang binibigay niya. Masyado lang po kayo mapaghanap, Nay. Hindi kayo marunong makontento. Anong sinabi mo? Bawiin mo yun, Elsie. Hindi ko po babawiin yon kasi totoo naman yung sinabi ko. Bakit? Masama na ba maghangad ng magandang buhay? Hindi po. Pero maaatim niyo ba talaga kaming iwanan para sa magandang buhay na sinasabi niyo? At gaano kayo kasigurado na magiging maganda nga ang buhay niyo? Ano ibig mo sabihin? Kasi baka makarma kayo sa gagawin niyo sa pamilya niyo. Ngayon, kung ayaw niyo pa rin magpaawat, bahala na po kayo. Hindi naman namin kayo mapipigilan Matanda na kayo. Elsie, tama na yan. Janice, huwag mo kaming iwanan ng mga anak mo. Nakikiusap ako sa'yo. Kahit alang-alang sa mga anak natin. Hiyang-hiya kami noon kay Elsie dahil kailangan pa niyang pumagitna sa away naming mag-asawa para lamang tumigil kami, Papa Dudut. Aaminin ko na kapwa kami nadala sa aming mga damdamin ni Janice kaya kung ano-ano ang mga masasakit na salita ang nasabi namin para sa isa't isa. Kahit ako ay hindi ko nakilala ang sarili ko sa paraan ng pananalita sa aking asawa. Kaya noong ma-realize ko yon ay humingi kaagad ako ng dispensa kay Janice at sa anak namin. At tila maging si Janice ay tinablan din sa mga sinabi ni Elsie kasi tinigilan na niya ang pakikipag-usap sa lalaki niya. Hindi niya rin kami iniwan tulad ng sinabi niya kaya naman kahit papaano ay nakahinga ako ng maluwag. Ayokong magkaroon ng broken family ang mga anak ko dahil naranasan ko ang hirap na mawalan ng ina. Iniwan kasi kami ng nanay namin noong araw at sumama siya sa ibang lalaki. Kaya nga kahit masakit ay gusto ko pa rin isalba ang pagsasama namin ng misis ko. Pero noong unti-unti nang umaayos ang lahat sa aming pamilya, ay saka naman kami binigyan ng matinding pagsubok na masasabi kong nagpaguho sa mundo ko bilang isang ama. Isang araw ay nakarating sa akin ang balita na nasagasaan ang bunso namin habang naglalaro sa kalsada. At wala na po itong buhay nung sinugod sa ospital, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Galit na galit ako kay Janice dahil pinabayaan niya ang anak namin.
Pero noong makita kong maging siya ay nagluluksa sa pagkawala ng aming anak ay napagtanto ko na hindi patas na isisi ko sa kanya ang lahat. Aksidente po ang nangyari at walang may gusto. Mabuti na lamang at nakipag-areglo ang nakasagasa sa anak namin at tinulungan kami sa mga gastusin mula burol hanggang sa pagpapalibing. Kaya lang ay sobrang sakit na mamatayan ng anak, Papa Dudut. Sa kabila ng lahat ay nagpatuloy ang buhay namin at may punto na naging malamig ako kay Janice. Inabala ko sa pagtatrabaho ang sarili ko para maitaguyod ang pag-aaral ni Elsie at lumalaki kasi ang mga gastusin niya sa kolehiyo at kailangan niyang mag-focus sa pag-aaral niya. Kaya ako na mismo ang nagsabi sa anak ko na tumigil na muna sa mga sidelines niya at ako na lamang ang magtatrabaho. Paraan ko na rin yon para mas maging laging abala nang hindi ko laging naiisip ang pagkawala ng bunso namin. Isang gabi ay kinausap ako ni Janice, Papa Dudut. Manny, umiinom ka na naman. Bakit? Aawayin mo na naman ako? Hindi naman sa ganun, pero nag-aalala lang kasi ako sa'yo. Lagi ka na lang umiinom eh. Hindi pa naman sanay yung katawan mo sa alak. Hayaan mo na lang ako. Kasi pag lasing ako, mas madali akong makalimot. Mas madali kong nakakalimutan yung pagkawala ng bunso natin, Janice. Pero sa ginagawa mo, baka ikaw naman yung magkasakit. Paano na lang kami ni Elsie? Wow ah. Ngayon may pakialam ka na rin sa akin bigla. Manny naman. Baka nakakalimutan mo. Nakamuntik mo na kaming iwanan at ipagpalit dun sa kabit mo. Wala na kami. Tinapos ko na yung relasyon namin kasi naisip ko na mas mahalaga kayo ng mga anak mo sa akin. Kayo yung pinili ko. Huli na. Kasi wala na yung bunso natin. Alam ko. At hindi ko rin mabigay ng sisihin ang sarili ko sa nangyari. Naisip ko na baka karma ko to kasi nagawa kitang lukuhin noon eh. Tapos naisip ko pa na iwanan kayo para lang sa pesteng pangarap ko na umasenso at guminhawa ang buhay. Ang sama-sama kong ina, kaya kinuha sa akin yung anak ko. Manny, patawarin mo ko. Patawarin mo ko. Ano ba yung ginagawa mo? Bakit ka lumuluhod? Kasi ang laki-laki ng kasalanan ko sa inyo. Lalo na sa iyo. Hindi ko tinapad yung pangako natin sa harap ng Diyos na magsasama sa hirap at ginawa. Masyado akong naging mahina at nagpadala sa tukso. Tumayo ka na nga dyan. Halika, maupo ka sa tabi ko. Sana ako na lang yung nawala imbis yung bunso natin. Huwag mong sabihin yan. Kailangan ka pa namin ni Elsie. Hindi pwedeng pati ikaw mawala rin. Pero pakiramdam ko wala akong kwentang ina. Ay, wala namang perpektong magulang. Kahit ako, pakiramdam ko wala rin akong kwentang ama. Kasi hindi ko kayo maiahon sa kahirapan. Pero laging pinapaintindi sa akin ng mga anak mo, lalo na si Elsie, na hindi masamang maging mahirap basta nagsusumikap. Kaya nga kahit paano gumagaan yung loob ko at mas lalo akong nagiging porsigido sa trabaho. Nakikita ko naman yung pagsisikap mo para sa pamilya natin eh. Pero naging makasarili ako. Hindi ko inisip yung hirap mo kasi mareklamo ako asawa. Imbes na tulungan at suportahan kami, naliit kita. Pati na rin yung mga trabaho mo na kung tutuusin marangal at disente. Oo, aaminin ko na nasasaktan ako pag nakakarinig ako ng hindi magagandang salita galing sa'yo. Pero hindi ko na yun masyadong iniisip. Kasi kung magpapaapekto ako dun, baka lalo lang akong panghinaan. Tsaka nakaraan na yun eh. Ang mahalaga yung ngayon. Yun bang magkakasama tayo? Pangako, babawi ako. Gagawin ko lahat para maging mabuting asawa sa'yo at nanay kay Elsie. Patawarin niyo lang ako.
Hindi naman kami galit sa'yo. Hindi ka rin namin sinisisi sa pagkawala ng bunso natin. Aksidente ang nangyari. Walang may gusto nun. Siguro sa ngayon masakit pa rin at mahirap tanggapin kaya ganito yung nararamdaman ko. Pero alam ko na darating yung araw na matatanggap ko rin. Natin. Tama ka. Lagi ko nga pinagdarasal sa Diyos na sana tulungan niya ako na maging mabuting tao para maalagaan ko kayo ni Elsie. Ayoko na ulit mawala ng mahal sa buhay. Ganon din yung nararamdaman ko. Hindi kita kayang mawala. Kaya matagal na kitang pinatawad. Mahal ko si Janice. Siya pa rin ang babaeng pinakasalang ko noon sa huwes at nanay ng mga anak ko. Kaya nga kahit nagkasala siya sa akin at masama ang loob ko sa kanya, ipinatawad ko pa rin ang misis ko. Hindi ako yung tao na kayang magtanim ng galit para sa mga mahal ko sa buhay. Kaya kahit na mahirap ay nagtiwala akong muli sa asawa ko at nakikita ko naman na nagbabagong buhay siya at hindi na siya yung katulad ng dati na mareklamo at mapaghanap ng mga bagay na wala sa amin. Nagtitiis na rin siya at tinutulungan ako sa pagtataguyod sa aming pamilya. Kaya naman masaya na rin ako, Papa Dudut. Hindi nga nagtagal ay natupad ang matagal ko ng pangarap sa buhay. At yon ay noong nagtapos sa kolehiyo si Elsie. Ako ang kasama niyang umakyat sa entablado para sabitan siya ng medalya noong graduation niya. At masasabi ko, Papa Dudut, na isa yon sa mga pinaka hindi ko malilimutang alaala sa buhay ko. Pangalawa sa araw na isinilang siya. Proud ako sa anak ko kasi nagbunga na rin ang pagsisikap niya. Hindi ko inobliga si Elsie na tumulong sa amin ng nanay niya pero siya ang nagsabi sa amin na hindi niya kami pababayaan. Kaya nga noong nakapagtrabaho na siya ay binigay niya sa amin lahat ng unang sweldo niya. Pero tinabi namin yon ni Janice sa loob ng 8 taon. Alam kasi namin na may mga importanteng pwedeng paggamitan ng pera pagdating ng tamang panahon. Ano pong lasa? Masarap po ba? Oo, masarap. Grabe, husay mo na magluto, nak. Siyempre, mana po ako sa inyo eh. Napapansin ko, dumadami yung mga putahe na kaya mong lutuin ah. Siguro mag-aasawa ka na no? Grabe si tatay. Mag-aasawa na agad? Bakit? Hindi ba? Tagal nyo na rin ng boyfriend mo, di ba? Opo, pero hindi pa po kami magpapakasal. Ayos lang naman sa amin kung gusto mo nang lumagay sa tahimik, nak. Kaya na namin ng tatay mo yung mga sarili namin. Tama ang nanay mo. Tsaka boto kami dun sa boyfriend mong yon. Mabait, magalang, at nakikita namin na mahal ka. Salamat po, tay. Pero hindi pa nga po kami magpapakasal. Hindi pa nga namin naisip yon. Bata pa po kami. Bata pa ba yung 26? Opo. Tsaka marami pa po akong pangarap na gustong tuparin, Nay. Isa na po dun yung negosyong gusto kong itayo para sa pamilya natin. Tay, tandaan niyo pa po ba yun? Negosyo? Opo, yung gustong-gusto kong negosyo na pinag-usapan natin noon. Yung catering service? Opo, matagal ko na po yung pinag-iipunan. Suportado din po ako ng boyfriend ko sa plano kong yon. Pero nak, hindi ba yun mahirap? Baka kasi marami kang gastusin. Opo, pero desidido na po ako, Nay. Tsaka pwede naman tayo mag-umpisa sa maliit hanggang sa lumaki na yung negosyo natin eh. Kaya lang baka mahirapan po ako kung ako lang. Kaya nga po gusto kong hingin ng tulong nyo para sa family business nating to. Aba, ayun lang ba? Walang kaso sa akin, tutulong ako. Ikaw ba, mahal? Tinatanong pa ba yan? Siyempre tutulong din ako. Pero paano po yung trabaho nyo sa construction? Tungkol doon, nag-usap na kami ng nanay mo. Magre-resign na ako. Talaga po, Tay? Oo. Alam ko naman na matagal mo na akong gustong umalis doon. Ako lang yung makulit kasi ayoko na ikaw lang yung nagkatrabaho sa pamilya natin. Ayoko na suluhin mo yung mga gastusin sa bahay natin.
Pero pinaintindi sa akin ng nanay mo na pwede pa naman akong gumawa ng ibang trabaho na hindi naapektuhan yung kalusugan ko. Mabuti naman po nakinig din kayo kay nanay. Ang tagal ko rin bago yan nakumbinse. Ewan ko ba naman sa tatay mo? Mabuti sana kung hindi hinihika. Wala naman yung sakit niyang yun dati. Tumatanda na kasi ako, mahal. Tapos mabigat na rin yung trabaho namin doon kaya ayun, humina na katawan ko. Ayoko naman magkatotoo yung minsang pinanakot ng nanay mo sa akin na baka magkasakit ako ng malala kasi hindi ako nakinig sa kanya. Hoy, hindi yun panakot. O sige na, hindi na. Masaya ako, Tay. Kasi hindi na ako mag-aalala sa inyo na baka mapano kayo kapag nandun kayo sa site. Pero maninibago ako kasi sanay sa trabaho tong katawan ko eh. Marami naman tayong pwedeng gawin dito sa bahay. Maraming kukumpunihin dyan, no? Sa bagay, medyo marami na ring sira ang bahay natin. Nung nakaraan ngang umulan may tumulo dun sa bandang kusina. Konting ingat naman, Manny. Nag-iingat naman. Kaya nga ayusin ko na yung tumutulo dun sa kisame. Basta, Tay, tulungan niyo po ako sa plano kong negosyo, ah. Kasi kapag pumatok yun, pwede na tayong makaipon para makabili ng bahay na masasabi nating atin talaga. Oo naman, nak. Maaasahan mo kami dyan ng nanay mo. Idinagdag namin ang perang inipon namin mula sa mga sweldong ibinigay sa amin noon ni Elsie Papadudut. Labis po yung ikinagulat ng anak namin kasi hindi niya akalain na may tinabi kami mula sa mga perang ibinigay niya. Naging sapat po ang halagang yon kasama na yung inipon niya para masimulan namin ang pangarap naming catering business. Nung una ay nagsimula lamang kami sa mga paluto, kami ng asawa ko ang naging punong abala sa mga pa-order na yon hanggang sa tuluyan na ring nag-resign sa trabaho niya si Elsie pagkalipas ng 2 taon. Doon na po niya kami tinulungan ng nanay niya. Unti-unti pong lumaki ang negosyo naming nag-umpisa sa maliit kaya naman masaya kami. Bagaman may mga panahong humihina ang kita namin lalo na noong pandemic ay hindi po kami sumuko. Hindi nagtagal ay nalagpasan namin ang mga pagsubok na yon kaya mas lalong umunlad at pinagpala ang munti naming negosyo. Yun din po ang dahilan kung bakit nakapagpundar na kami ng sariling bahay at sasakyan. Malayo na kami sa dati naming pamumuhay na isang kahig at isang tuka. Pero hindi pa rin po namin nakakalimutan ang magpakumbaba. Hanggang dito na lamang ang sulat ko, Papa Dudut. Maraming salamat po kung sakaling mapili po ninyong i-area ang Barangay LS sa ang aming kwento sa inyong programa. Sana'y nakapagbigay ako ng inspirasyon sa mga kabarangay natin. God bless and more power po sa inyong programa. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Manny. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. Barangay LS. In Mega Manila, 97.1. Forever!